Ang magandang babaeng ito ay si Yul. Tumingin siya sa maliwanag na sikat ng araw sa labas ng gusali. Sinabi ni Yul sa kanyang kasamahan na malakas ang ulan na darating. Pagkatapos, tahimik siyang nagbilang pabalik mula 5. Sa sandaling natapos ang bilang 1, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng bintana. Nagulat ang kasamahan niya. Mukhang napakakalmado ni Yul dahil alam niyang palaging tumpak ang kanyang sixth sense. Pero hindi kayang sorpresahin ng sixth sense ang lahat. Ang gabi bago iyon, gumamit si Yul at ng planning team ng sixth sense para gumawa ng advertising plan. Pero kinabukasan, sila ay pinuna at tinawanan ng kanilang superior na si Minho. Sa kumpanya, ang palayaw ni Minho ay Father God dahil napakagaling niya sa trabaho. Walang katulad ang kanyang talento sa advertising field. Baguhan pa lang si Yul sa kumpanya at sa ilalim niya nag-aral pero hindi maganda ang kanyang mga karanasan. Noong unang pagkikita nila, pinahirapan na siya ni Minho sa maraming paraan at hindi siya mapagbigay sa trabaho. Maraming gabi na nagpuyat si Yul para magsulat ng mga plano pero minamaliit pa rin niya ang mga ito. Pagkatapos siyang pahiyain, binabayaran ito ni Minho sa ibang paraan. Halimbawa, gumagastos siya para bumili ng damit para sa trabaho ni Yul o pinapahinga niya siya ng 2 oras bago bumalik sa trabaho. Ang ganitong paraan ng pagsasaktan at pag-aliw ay nakakainis kay Yul. Pero hindi maikakaila na nakatulong ang talento ni Minho para mas umunlad siya. Unti-unting nagbago si Yul dahil kay Minho. Mula sa intern na palaging umiiyak, naging manager na siya na kayang humawak ng mga proyekto. Nakakagulat na ginagamit na rin niya ngayon ang paraan ni Minho para aliwin ang kanyang mga tauhan. 22 taon na ang nakalipas ng matuklasan ni Yul na kapag hinawakan niya ang labi ng isang tao, makikita niya ang kinabukasan ng taong iyon. Pero nang tumanda siya, negatibo ang epekto nito sa kanyang pag-ibig. Tuwing nakikiss sila ng boyfriend niya, nakikita niya itong nagloloko. Sa huli, mabilis na nagtatapos ang relasyon. Ang ganitong abilidad ay lalo lang nagpapalungkot sa kanya. Mula noon, napakatagal siyang nagpakasingle. Mas gugustuhin pa niyang maging single kaysa makipag-kiss para hindi makita ang kinabukasan ng iba. Pagkatapos magpuyat, natapos din ni Yul ang isang plano. Habang naguulat kay Minho, bigla siyang nagkaroon ng nosebleed. Napansin ni Minho na hindi maganda ang pakiramdam ni Yul kaya hindi siya pinuna. Pero hindi masyadong nasiyahan ang direktor sa advertising plan. Buti na lang nandoon si Minho kaya napilitan itong aprobahan. Pagkatapos ng trabaho, nagdiwang ang buong team at pinasalamatan siya. Sa wakas, makakauwi na siya para magpahinga. Pero tinawag siya ni Minho. Dumiretso sila sa ospital. Kilalang-kilala na ng doktor si Yul at paulit-ulit niya itong pinapayuhang matulog ng sapat. Hindi rin dapat uminom ng mataas ang caffeine, pero hindi niya ito mabago. Naiinis ang doktor. Habang nagrereklamo, nasabi niyang, bakit ba ang mga taga-advertising company nila ay napakatigas ang ulo? Nakuha ni Yul ang impormasyon. Parang may iba pa silang kasamahan na nagpapagamot doon. Sa outdoor filming location, sinabihan siya ng kasamahan niyang babae na mag-boyfriend na para makatulog ng maayos. Pero matapos ang pagkabigo sa relasyon noon, ayaw na niyang magtiwala sa mga lalaki. Sa filming location, nakita ni Yul ang malapitang kilos ni Minho at Ji Young. Dahil sa gulat, ang taong palaging alerto tulad niya ay biglang naguluhan. Akala ni Yul, ang taong tulad ni Minho na parang robot sa trabaho ay hindi na kailangang magmahal. Pero mali siya. Tumakbo palabas si Yul. Hindi inaasahan, hinabol siya ni Minho at pinindot sa pader. Binalaan niya siyang huwag mag-isip ng kung ano. Bukas na ang filming pero may kaba pa rin si Yul. Tama nga, tinawagan siya ni Minho sa kalagitnaan ng gabi. Malakas ang ulan kaya dali-daling hinila ni Yul ang kanyang bag at tumakbo sa filming location. Sabay silang nag-ayos ng mga props ni Minho. Galit siya dahil hindi isiniping ni Yul ang lagay ng panahon. Pero may problema rin si Yul. Ang filming director na si Kang Seok ay isang irresponsible. Hindi niya kayang gawin ang lahat ng sabay-sabay kaya hindi niya ito maasikaso ng maayos. Sa sandaling iyon, napaka-awkward ng atmosfera. Walang magawa si Yul kundi tumulong ng tahimik. Pero habang naglilipat, natisod siya sa kawad at napadpad kay Minho kaya nahulog ito sa prop cushion. Nagdikit ang kanilang mga labi. Sa isip ni Yul, may lumitaw na imahe ng kinabukasan. Nakakagulat, ito ay masayang eksena nila ni Minho. Kumpara sa intimate na posisyon nila ngayon, mas nakakatakot ang eksenang iyon. Kahit anong isip ni Yul, hindi niya maintindihan kung paano sila naging magkasintahan. Pagkasikat ng araw, pumasok si Yul sa kwarto ni Minho para kausapin siya. Pero nakita niyang nagbibihis ito. Sa salamin, nakita niya ang makintab nitong likod. Pero sa nakita niyang kinabukasan, may peklat ang likod ni Minho. Habang nag-iisip, pinalayas siya nito pagkatapos magbihis. Lumitaw si Kang Seok. Gusto nitong pagtawanan ang kanyang kapabayaan
pero hindi pumayag si Minho. Sa kalagitnaan ng filming, dumating ang Vice President ng advertising company. Dahil sa kapabayaan ni Kang Seok, hindi nakuha ang reddish-brown bed na kailangan para sa commercial. Galit ang Vice President at wala silang magawa. Sa huli, iminungkahi ni Minho na alisin ang prop bed at gumamit na lang ng abstract images para sa produkto. Mas magkakaroon ng imagination ang viewers. Laging nakakalutas ng problema ang mga ideya ni Minho, kaya agad itong sinang-ayunan ng Vice Director. Sa break ng filming, nakita ni Yul na nag-uusap sina Minho at Ji Young. May kakaibang pakiramdam siya. Nang malapit ng dumilim, natapos din ang trabaho. Palaging nag-aayos ng paperwork si Minho bago umuwi, pero ngayon, maaga siyang sumakay ng kotse. Mula nang magkadikit ang kanilang mga labi, hindi siya mapakali. Nang gabing iyon, nagsuot si Minho ng sunglasses at headphones para matulog, pero hindi siya makatulog dahil sa ingay ng street racing. Dumating din si Ji Young sa bahay ni Minho. Nang makita ang hitsura nito, agad niyang nalaman na may nakiss ito dahil noong nagkiss sila, ganito rin ang naramdaman ni Minho. Hindi kinaya ni Minho ang pagtatanong ni Ji Young, kaya pinauwi niya ito. Kinabukasan, hindi pumasok si Minho sa karaniwang oras, pero malapit nang magsimula ang meeting para sa advertising project. Kaya sinabi ni Yul sa mga empleyado na pumunta muna sa meeting room. Hindi nasiyahan ang direktor nang makita ang advertising video na walang produkto. Nang makita ni Kim So na delikado ang sitwasyon, agad niyang sinisi si Yul. Magagalit na sana ang board of directors kay Yul nang dumating si Minho sa tamang oras. Dahil sa magaling niyang presentasyon, na-convince niya ang direktor at natulungan ang kumpanya na makapirma ng kontrata. Pagkatapos ng meeting, hindi pa rin makapaniwala si Yul. Pumunta siya kay Kang Seok para humingi ng paliwanag. Malinaw na hindi niya sinagot ang tawag at hindi tinanggap ang trabaho. Pero sa kritikal na sandali, ibinagsak niya ang sisi kay Yul. Habang nagtatalo sila, dumating si Minho at pinauna si Yul. Ipinakita niya ang ebidensya ng kalokohan ni Kang Seok sa trabaho. Nang makita nitong hawak ni Minho ang kanyang weakness, tumahimik na lang siya. Pagkatapos, pumunta si Yul kay Minho para magpasalamat sa tulong nito. Bago umalis, binigyan niya ito ng kahon ng chocolates. Nang ma-approve ang advertising idea, gumawa rin si Yul at ng team ng maliit na website para sa betting company. Pagkatapos ng maghapong trabaho, na-set up na rin ang scene. Nang umalis na ang mga kasamahan, biglang lumitaw si Minho. Nakakagulat, ngayon lang siya hindi pumuna. Kinilala niya si Yul, kaya masaya ito. Nang araw na iyon, pumunta si Ji Young sa ospital para guluhin ang doktor. Gusto niyang malaman kung sino ang nakipag-kiss kay Minho. Naging pasyente rin pala niya si Minho. Matapos palayasin si Ji Young, tinawagan niya si Minho para sabihin ang nangyari. Tinanong din niya kung kumusta ang pakiramdam nito ngayon para maibsan ang discomfort mula sa kiss. Doble ang ininom na gamot ni Minho kaysa karaniwan, pero ayaw niyang magsalita ng marami, kaya mabilis niyang ibinaba ang tawag. Kinabukasan, dumagsa ang mga bisita sa event, kaya naging napaka-successful nito. Lahat ay humiga sa kama para magpa-picture at mag-post sa social media. Kompleto na ang promotion para sa brand. Dumating din si Minho sa event, pero imbes na purihin sila, nakakita siya ng mga pagkakamali. Sinabihan pa niya ang sprayer staff na linisin ang hangin at higpitan ang isang baffle ng bearing frame. Ang mga confusing na utos na ito ay ikinainis ni na Yesul at Unji. Nagchismisan sila sa likod ni Minho, ngunit narinig lahat ito ni Ji Young. Bilang taong laging humahanga kay Minho, agad niyang tinuya si Yesul bilang ganti sa kanyang kalokohan. Biglang may nangyaring emergency. Isang homeless na tao ang humiga sa prop at ayaw umalis. Gusto siyang paalisin ni na Yesul at ng staff, pero biglang nagwala ang lalaki. Naalala ni Yesul ang sinabi ni Minho kanina, ang paraan para maalis ang baho sa katawan nito at masiguro ang safety ng support frame. Pero nasira pa rin ito nang pilitin ng homeless na alugin. Nawalan ng balanse si Yesul at muntik nang mahulog. Mabilis siyang inalalayan ni Minho pero nasugatan ang likod nito kaya dinala agad sa doktor. Doon nakita ni Yesul na eksaktong-eksakto ang peklat sa likod ni Minho sa nakita niya sa sixth sense. Dahil na anesthesia si Minho, hindi komportable si Yesul na magmaneho ito kaya pinilit niya itong pauwiin sa kanyang sasakyan. Dinampot niya ang tulog na si Minho at inihiga sa kama. Habang nakatingin sa eksena, naalala niya ang imahe sa sixth sense. Dito mismo sila magkakiss at magkakaroon ng magandang gabi. Hindi pa rin makapaniwala si Yesul. Gusto niyang subukang halikan ulit ito para makumpirma. Nang unti-unting lumapit siya sa tulog na si Minho, biglang nagmulat ang mga mata nito. Napatigil si Yesul sa paghalik pero nagpanggap siyang kalmado. Mabilis siyang umalis sa bahay nito. Hindi pa sigurado si Yesul pero base sa nakita niya sa sixth sense, magtutulog sila ni Minho sa hinaharap. Tiyak na mangyayari iyon. Habang nag-iisip si Yesul, inaliw siya ng best friend. Huwag masyadong ma-stress sa bagay na iyon.
Hindi ibig sabihing magkakarelasyon sila. Dapat lang I go with the flow. Kinabukasan, masayang inanunsyo ng Vice President ang success ng betting advertising plan. Tunay nga si Minho na master sa advertising industry. Kahit pinuri, nanatili siyang humble at hindi niya nakalimutang banggitin na si Yesul ang gumawa ng halos lahat ng trabaho. Dapat mas malaki ang credit sa kanya. Sa management party, paulit-ulit na binanggit ni Minho si Yesul kaya nainis si Kang Suk. Pagkatapos ng trabaho, naglinis si Yesul sa backstage. Nabanggit ng mga decoration worker na parang mahalaga si Yesul kay Minho. Dumaan ito bago ang event para tignan ang equipment. Naramdaman niya ang init sa dibdib. Sa sandaling iyon, kinuha ni Minho ang mga bitbit ni Yesul at tahimik na tumulong. Lalo siyang natouch. Pero hindi nagtagal ang magandang pakiramdam. Pagkatapos ng trabaho, alam ni Yesul na mag-start na naman itong magalit. Tama nga, sunod-sunod ang punan nito. Pinagbawalan pa siyang ihatid siya ulit sa bahay. Nawala ang konting kilig ni Yesul. Walang magawa kundi mag-sorry ng mag-sorry. Biglang naging awkward ang atmosfera. Sa malaking screen sa kalye, ipinapalabas ang pagtanggap ng award ni Pilyo. Komplikado ang tingin ni Yesul. Napansin ni Minho ang pagbabago ng emosyon nito. Ex-boyfriend pala niya si Pilyo. Nang gabing iyon, nag-overtime si Yesul sa opisina para gumawa ng plano. Biglang nawalan ng kuryente at sa dilim, lumapit si Minho. Nang mahawakan niya ito, napasigaw siya. Sinaklawan ni Minho ang bibig nito. Nang mahawakan ng labi ni Yesul ang palad nito, nakakita ulit siya ng future image. Sa ika-30 anniversary party, may hawak na singsing si Minho at lumapit sa kanya. Nagtaka si Yesul, baka matagal nang may gusto sa kanya si Minho. Pagkatapos, bumuhos ang malakas na ulan. Tumayo si Minho sa bintana. 2 taon na ang nakalipas, sinabi ni Yesul na gusto niyang makinig sa tunog ng ulan habang natutulog. Nagtaka siya. Baka may nararamdaman nga ito sa kanya, kaya naalala ang simpleng sinabi niya. Pero nanatiling malamig ang pakikitungo ni Minho, kaya lalo siyang nalito. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang ika-30 anniversary party ng advertising company. Namili si Yesul kasama ang mga katrabaho. Nakita nila si Minho sa harap ng jewelry counter. Nagtaka ang mga kasamahan at tinanong si Yesul. Naghinala siyang baka iyon ang singsing na ibibigay sa kanya, kaya mabilis niyang binago ang usapan. Sa araw ng party, binuksan ni Yesul ang kanyang wardrobe. Ang pulang damit lang ang bagay sa okasyon, kaya isinuot niya ito at pumunta sa party. Sa malayo, nakasuot ng suit at leather shoes si Minho, napakagwapo habang papalapit. Naalala ni Yesul ang nakita niya sa Sixth Sense. Ganito rin ang suot nito habang nagkikiss sila. Sa pagtatapos ng party, nakatanggap siya ng singsing, pero hindi galing kay Minho kundi kay Pilyo, ang matagal na niyang nakahiwalay na ex. Gusto nitong makipagbalikan, pero ayaw ni Yesul. Ang pagdating ni Pilyo ay nakalungkot ng kaunti kay Yesul. Habang tumatawid ng kalsada, parang nawawala ang isip niya at muntik na masagasaan. Buti na lang, sa huling sandali, hinatak siya ni Minho at niyakap. Pero nang makita nitong umiiyak siya, nagulat ito at sumunod na lang sa lahat ng gusto niya. Inimbita siya ni Minho sa barbecue. Habang nakikita ang malakas niyang pagkain, naalala nito ang isang gabi, 3 taon ang nakalipas. Bigla raw umiyak si Yesul at ayaw na niyang mag-boyfriend. Pagkatapos, hinila niya ito para kumain at uminom. Nalasing pa nga niya ito. Nakainom din si Yesul ng gabing iyon. Nagwala siya sa kaligayahan, kaya no choice si Minho kung hindi itulak siya sa kotse. Pagkapasok, sinabi niya ang lihim niya dahil sa alak. Kapag nag-kiss siya ng tao, nakikita niya ang kinabukasan nito. Noong nagkadikit ang mga labi nila, nakita niya ang sarili nitong niyayakap at hinahalikan siya. Hindi siya makapaniwalang magiging magkasintahan sila, kaya gusto niyang i-confirm ulit. Nagdalawang isip si Minho, pagkatapos lumapit ito at hinalikan si Yesul. Kinabukasan, nagising si Yesul sa hotel. Sobrang nahiya siya sa nangyari kahapon. Para maiwasan ang misunderstanding, sinadyang bumili si Minho ng bagong damit para sa kanya. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang nakita nito nang mag-kiss sila sa kotse. Sinubukan niyang alalahanin, pero hindi niya matandaan kung dahil ba sa lasing siya o ibang dahilan. Nagduda si Minho sa Sixth Sense nito. Baka matagal na itong may gusto sa kanya at excuse lang ito. Dahil walang romantic interest sa isa't isa, hindi sila pwede. Biglang pumasok si Pilyo. Nagkunot-no ito at nagtaka. Baka nag-overnight sila kahapon. Para maibsan ang tension, kinumusta ni Pilyo si Minho. Direktor pala ito ng susunod nilang collaboration project. Mukhang marami pang awkward na sitwasyon ang mararanasan nila. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, mabilis na tinawag ni Minho si Sang-ho. Tinanong niya kung pinalitan nito ang gamot niya. Tuwing nakikipag-kiss siya, sobrang sumasakit ang katawan niya. Pero pagkatapos halikan si Yesul kagabi, normal lang ang pakiramdam niya. Nagulat si Minho at hindi makapaniwala. Bakit kaya espesyal si Yesul?
Sa kabilang banda, buong araw nag-isip si Yesul. Akala niya hindi pa rin naniniwala si Minho sa kanyang abilidad, kaya para patunayang totoo ang sixth sense niya at hindi lang panggagaya para suyuin siya, nag-set siya ng meeting pagkatapos ng trabaho. 3 beses niyang hinalikan ang likod ng kamay ni Minho at isa-isa niyang sinabi ang nakita niya sa kinabukasan. Ang doktor na magkakaroon ng nosebleed sa bahay ni Minho. Ang eksena sa commercial shoot sa disyerto kung saan muntik siyang mahulog dahil sa kotse at ang pagkahulog at pagkabasag ng phone ni Minho habang inaalalayan siya. Nagulat si Minho sa 3 kwentong ito, pero hanggang doon lang ang sinabi ni Yesul. Totoo ba o hindi? Kailangan nilang hintayin ang mga pangyayari. Kinabukasan, pumunta si Pilio sa advertising company para kausapin si Minho tungkol sa collaboration at commercial shoot. Hindi ito nagtago ng intensyong ibalik si Yesul sa kanya, pero iniiwasan siya nito kahit sa pagkamay ay nag-alangan pa. Noon kasi, ginamit ni Pilio ang pagkakamay para mahawakan ng matagal ang kamay ni Yesul. Ang pagtatrabaho kasama ni Pilio ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ni Yesul. Pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa billboard sa pinakamataas na palapag para magpahinga. Bigla na lang dumating din si Pilio. Nalaman na ito pala ang dating secret base nila noong sila ay magkasintahan. Ang blackboard sa dingding ay may nakasulat pa rin nilang magandang pangarap noong panahong iyon. Ngayon, natupad na ang pangarap nila, ngunit ang pagmamahalan nila ay wala na. Ayaw nang makialam pa ni Yesul kay Pilio. Nang siya'y aalis na, hinabol siya nito para pag-usapan ng utang. Nasira kasi ni Yesul ang mamahaling kamera nito noong sila'y naghiwalay. Ayaw din niyang may utang kay Pilio, kaya pumayag siyang bayaran ito. Ngayon, ibinunyag ni Pilio ang tunay niyang hangarin. Kung makikipag-date sa kanya si Yesul ng 3 beses, babawasan niya ang bayad sa kamera. Bago ang kahilingan ni Pilio, wala siyang natitirang pagnanasang muling ibalik ang relasyon nila. Sa halip, mariin lang niyang inisip ang mga kamao niya. Sa kabilang banda, aksidenteng nakilala ni Sun Woo ang matalik na kaibigan ni Yesul na si Hong Ye sa isang bar. Pagkatapos noon, ang dalawa ay nahulog sa isang matamis at masidhing pag-ibig. Nang araw na iyon, matapos ang date ni na Sun Woo at Hong Ye dahil maganda ang mood nila, inanyayahan nila si Jang sa bahay ni Minho para uminom. Pero hindi naintindihan ni Minho ang pakiramdam ng bagong pag-ibig, kaya nainip siya at nais matulog. Hindi mapakali si Sun Woo, kaya pumasok siya sa kwarto para makipag-away kay Minho. Sa gulatan, nabunggo niya ang pader at nagkadugo ang ilong. Nagulat si Minho. Hindi ba't ito ang isa sa mga bagay na nakita ni Yesul sa hinaharap? Dahil ang tema ng advertisement ay isang hindi pa nailalabas na kotse, gusto ni Pilio na makita ito ng personal para magkaroon ng inspirasyon sa kanyang komposisyon. Bilang project manager, kailangang samahan ni Yesul siya papunta sa car company. Sa buong biyahe, patuloy na nanliligaw si Pilio kay Yesul na ikinadismaya nito. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Minho at sumama sa test drive group. Dahil nandoon si Minho, tumigil si Pilio sa panliligaw. Nagmaneho ang tatlo papunta sa isang liblib na lugar. Nang bumaba sina Yesul at Minho, patuloy na nagmaneho si Pilio sa kanyang luxury car. Biglang itinuro ni Yesul ang alikabok. Ang pangalawang hinaharap na nakita niya ay ang sandaling ito. Habang nakikipag-usap sa telepono si Minho, tinanggal ni Pilio ang takip ng kotse at kumuha ng litrato. Ngunit ang hakbang na ito ay lumabag sa confidentiality agreement para sa unreleased car. Sinubukan siyang pigilan ni Yesul, ngunit hindi niya napigilan si Pilio hanggang sa matapos itong kumuha ng litrato. Tinanong niya si Yesul kung sumasang-ayon pa rin ito sa pangako nila noon. Kapag nanalo siya ng award, papayag si Yesul sa kanyang proposal. Para kay Yesul, hindi na sila pwedeng magbalikan, ngunit ayaw pa ring sumuko ni Pilio. Lagi niyang daladala ang engagement ring at naghihintay sa sandaling pumayag si Yesul. Narinig ni Minho ang lahat ng ito. Tatalikod na sana si Yesul nang makatapak siya ng bato. Nahulog ang telepono ni Minho habang sinisalo siya at doon nangyari ang ikatlong hinaharap na binanggit ni Yesul. Sa puntong iyon, hindi na niya mapigilang paniwalaan ang hinala nito. Kung ang hinaharap kung saan sila magkakatuluyan ay hindi maiiwasan, gawin na lang nila ngayon. Pagkatapos mag-alok si Minho, biglang lumitaw si Jang. Nagtaka ito kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi inasahan ni Minho ang istorbong karakter na ito, kaya agad niyang hinatak palayo si Yesul. Habang nasa elevator, nahulaan ni Jang na nagde-date sina Minho at Yesul. Pinagbilinan niya si Minho na kung malalaman ni Yesul ang kanyang sekreto, baka hindi siya pumayag na makipagrelasyon sa kanya. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng pag-aalala kay Minho, kaya sinabihan niya si Yesul na kansilahin muna ang date nila sa gabing iyon at pag-usapan na lang kinabukasan. Pag-uwi sa bahay, patuloy na iniisip ni Yesul kung ano ang hindi pa nasasabi ni Minho. Nag-isip si Hong Ye at nahulaang baka may masamang bisyo itong takot sabihin.
Umiling-iling si Yesul. Kahit kakaiba ang ugali ni Minho, hindi naman ito kakatiting. Sa palagay ni Yesul, baka health check-up. Gusto nitong siguraduhin kung may sakit ba siya. Kaya naman, buong gabi siyang naliligaw sa kanyang mga iniisip. Kinabukasan, nagpulong ang planning team kasama si Pilyo para pag-usapan ang bagong advertising idea. Pero dahil sa camera angle at pagbabago ng konsepto, nagtalo sina Pilyo at Minho. Nagwakas ang meeting nang hindi maganda ang loob. Nagpapahinga si Yesul sa tea room nang pumasok si Minho. Sinabi nitong pumunta ulit siya sa bahay nito mamayang gabi. Nang gabing iyon, nagyakapan sina Yesul at Minho at nahulog sa kama. Nang halos maghalikan na sila, biglang tinanong ni Minho si Yesul kung naalala niya kung paano sila nagtalik sa hinaharap na nakita niya. Sinabi ni Yesul na parang lasing sila noon at naghalikan mula sa hallway hanggang sa kama. Nabunggo pa nila ang florera nang hindi tumitigil. Tiningnan ni Minho ang puno na mahal niya at sumigaw na imposible raw paano niya magagawang basagin iyon. Sakaling mangyari, sinabi niya kay Yesul na ilipat ito. Ngunit sa paglipat, aksidente niyang nabasag ang mas mahalagang display na ikinalungkot ni Minho ng husto. Sa wakas, nang kumalma na, inilabas ni Yesul ang isang confidentiality agreement na umaasang hindi nila maaapektuhan ang isa't isa sa trabaho. Sa paglalarawan ni Yesul sa eksena sa hinaharap, nakita ni Minho na sa kanyang ugali, imposibleng malasing siya at magpakalayo kay Yesul. Ang tanging posibilidad ay tunay silang nagmamahalan. Kung gusto ni Yesul na magpakalayo sa kanya, kailangan muna nilang mag-date. Kapag tama na ang pakiramdam, natural na mangyayari ang lahat. Ito ang kondisyong hindi natapos ni Minho noong nakaraang gabi. Labis na nagulat si Yesul. Napagtanto niyang ibang-iba ito sa hula nila ng kapatid niya. Kinabukasan, tinanggihan ni Yesul ang date proposal ni Minho. Galit na galit ito nang marinig iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw siyang mahalin ni Yesul. Malinaw namang single siya. Nang tawagan siya ni Pilyo para pag-usapan ang advertisement, sa galit, pumayag si Yesul na makipag-date ng 3 beses kay Pilyo bilang bayad sa kamera. Nang araw na iyon, pumunta si Minho sa kanyang personal na doktor. Nalaman na may espesyal siyang kakayahan. Ang kanyang mga pandama ay 5 beses na mas sensitibo kaysa karaniwang tao. Ang malapit na kontak tulad ng halik ay nagdudulot ng matinding discomfort sa kanyang katawan. Nang gabi, pag-uwi ni Yesul, may mga taong nagkumpulan sa tabi ng kalsada. Madalas daw may magnanakaw sa lugar, kaya pinag-iingat siya ng kapitbahay. Kinabukasan, nag-day off si Yesul para mag-camping kasama si Pilyo. Masayang-masaya si Pilyo sa date. Akala niya maaayos pa nila ang relasyon. Tanging si Yesul lang ang nakakaalam na hindi dahil sa damdamin kung bakit siya pumayag. Nang gabi, nagpalabas si Pilyo ng pelikula sa labas ng tent at nagsimulang magbalik tanaw. Nagkatuluyan sila dahil sa paggawa ng pelikula. Mula sa unang pagkikita hanggang sa pag-ibig, lahat ay romantiko. Hindi maintindihan ni Pilyo kung bakit sila naghiwalay. Nanahimik si Yesul dahil nakita niya sa hinaharap na ang wakas nila ay trahedya. Para sa karamihan, ang halik ay simbolo ng ligaya, ngunit para kay Yesul, lalo lang itong nagpapalayo sa kanya sa kaligayahan. Natapos ang camping date. Inihatid ni Pilyo si Yesul pa uwi. Ngunit nang makapasok siya sa bahay, may kakaibang pakiramdam siya. Magulo ang sahig at naka-off ang circuit breaker. Walang choice si Yesul kundi itaas ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon, isang bombilya ang dahan-dahang lumitaw mula sa dilim handang sumugod sa kanya. Sa sandali ng panganib, narinig ang boses ni Minho. Narinig ng magnanakaw ang lalaki at agad na tumakbo. Nalaman na alam ni Minho na nag-date sina Yesul at Pilyo ngayong araw. Buong araw niya itong inisip. Sa huli, nagmaneho siya malapit sa bahay ni Yesul. Nang tatawagan niya ito, narinig ng kanyang sensitibong pandinig ang mahinang hiningi nitong tulong. Kaya't agad siyang pumasok para iligtas siya. Ngunit dahil magulo ang bahay, tiyak na hindi siya makakatulog doon. Kaya dinala ni Minho si Yesul sa company dormitory para doon matulog. Sa daan, biglang bumilis at huminto ang isang kotse na nagpahilo kay Yesul. Bigla niyang naalala ang eksena sa hinaharap kung saan lasing sila at naghalikan. Sa eksenang iyon, masayang nagmamahalan ang dalawa, hindi katulad ng karaniwang ekspresyon ni Minho. Dahil sa mga eksenang ito, nagulantang si Yesul. Narinig ni Minho ang mabilis na tibok ng puso nito, kaya hinawakan niya ang noo nito. Ngunit nakita ito ng isang babaeng katrabahong nag-o-overtime. Pagbalik sa dormitory, tinanong ng katrabaho kung in love ba si Yesul kay Minho. Itinanggi ni Yesul. Ngunit sa pag-iisip, kung totoo ang eksena sa hinaharap, tiyak na sila ay magsing-irog na mag-asawa. Sa puntong ito, hindi nagaanong sigurado si Yesul. Sa kabilang banda, narinig ni Minho ang bulungan ng dalawa. Kinabukasan, nakatagpo si Minho ng malaking problema. Para sa shooting ng unreleased car, pumirma siya ng confidentiality agreement sa car company. Ngunit hindi ito pinansin ni Pilyo.
Kumuha ito ng maraming litrato ng disenyo ng bagong kotse at may nag-post nito online. Dahil dito, naharap ang advertising company sa malaking halaga ng penalty. Ginamit ng concept director at ibang team leaders ang pagkakataong ito para hilingin sa representative na paalisin si Minho sa JH. Pero gusto talaga siya ng representative kaya ipinangako nitong poprotektahan siya. Kailangan lang ng tao na magpapaako ng responsibilidad. Ipinahiwatig niya kay Minho na humanap ng fall guy. At walang ibang pwedeng sisihin kundi si Yesul. Pagkatapos ng lahat, nandoon siya nang kumuha ng litrato si Pilyo pero hindi niya ito pinigilan. Sa huli, si Yesul ay tinanggal sa proyekto ngayong pagkakataon at inilipat siya sa ibang team. Wala siyang imik at agad na inabot ang kanyang trabaho bago nagpaalam kay Minho. Ngunit pagkatapos umupo sa bagong opisina, hindi niya mapigilang masaktan at bumagsak sa sahig habang umiiyak. Pinagsabihan niya ang sarili na mas pagbutihin pa ang susunod na pagkakataon. Narinig ni Minho ang lahat ng mga pabulong na salitang ito. Lihim niyang hinanap si Pilyo at sinabihan ito na natanggal si Yesul sa planning team dahil sa kanyang paglabag sa kontrata. Labis na nag-wilt si Pilyo at hindi na niya inintindi ang kanyang creative requests. Ano man ang hilingin ng Party A, lubos siyang makikipagtulungan. Dahil kapag nakagawa si Yesul ng advertisement na kasiya siya sa lahat, saka lang siya maibabalik sa dati. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Yesul sa presinto para tumulong sa investigasyon. Hindi inaasahang nauna si Minho at tinulungan siyang magbigay ng mga clue. Pag-uwi ni Yesul, mas lalong nagmadali si Minho at agad niyang inayos ang kamera para sa kanya. Ang kanyang pag-aalala ay nagpaalala kay Yesul sa nakaraan. Tuwing may problema siya, laging nauuna si Minho para tumulong. Iyon ang patunay na lagi niya siyang inaalala. Diretsong tinanong ni Yesul si Minho kung gusto niya ito. Tapat niyang sinagot na oo. Sinabihan din niya si Yesul na bigyan siya ng sagot kung gusto nitong makipag-date sa kanya. Ngunit biglang dumating din si Pilyo sa bahay ni Yesul. Nakita ang magkalabang manliligaw, kaya pareho silang nainis. Pumunta ang tatlo sa bar. Nagselos ang dalawang lalaki at nag-away sa harapan mismo ng babaeng gusto nila. Parehong nagpataasan ng lakas sa pag-inom hanggang sa malasing at mahulog sa mesa. Inihatid ng assistant si Pilyo habang si Yesul naman ang nag-uwi kay Minho sa kanyang bahay. Habang pinapanood itong mahimbing na natutulog, bumulong siya na baka sa hinaharap ay magmamahalan sila. Dahil sa lahat ng nakikitang hinaharap ni Yesul, ito ang unang beses na nakita niyang masaya siya. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ang shooting ng commercial. Nang gabi, pagkatapos ng trabaho, pumunta si Yesul kay Minho. Tinanong niya kung may sagot na ito. Sa totoo lang, alam na ni Yesul kung handa siyang makipag-date o hindi. Matagal nang sinagot ng hinaharap ang tanong na iyon. Kagabi, matapos iuwi si Minho para kumpirmahin kung magiging masaya nga ba siya kapag sila ay nagkatuluyan, hinalikan niya itong muli. Ngayon, nakita talaga ni Yesul ang sobrang sweet na buhay nila sa hinaharap. Ang mga ngiting iyon ay tunay at walang pagkukunwari. Seryosong sinagot ni Yesul si Minho, "Tayo na." Araw-araw na silang nagde-date, nerbiyoso si Yesul na parang bagong empleyado. Sa daan papasok sa trabaho, paulit-ulit niyang tinitignan ang makeup niya. Gusto niyang mag-iwan ng perpektong impression sa kanyang mga mata. Ngunit walang nagbago sa ugali ni Minho. Sa opisina, trabaho lang ang pinag-uusapan nila. Kahit gaano pa siya umasa, hindi man lang siya tinawagan ni Minho. Pagkatapos ng trabaho, dinala siya nito sa isang mamahaling restaurant para mag-dinner. Habang kumakain, inilabas ni Yesul ang isang dating contract. Para sa kanya, espesyal ang relasyon nila, kaya mas mabuting malinaw ang mga boundaries para maiwasan ang awkwardness. Nakasaad dito na hindi sila dapat magtanong tungkol sa personal na bagay na ayaw pag-usapan ng isa. Kung walang espesyal na sitwasyon, hindi sila magkikita sa weekdays at weekends lang sila magde-date. Pagkatapos basahin, idinagdag ni Minho na hindi sila pwedeng magkita tuwing Sabado at Martes ng bawat buwan. Mahigpit niyang ipinagbabawal kay Yesul na nakawin ang mga halik niya. Sa huli, tumutol si Minho sa isang clause na kapag natupad na ang hinaharap, titigil na sila sa pagde-date dahil ituturing niya itong tunay na relasyon, hindi para lang matapos ang isang misyon. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Jiang. Nagulat itong makita sina Minho at Yesul. Sinubukan pa itong itago ni Yesul, ngunit diretsong sinabi ni Minho na nagde-date sila. Paglabas ng restaurant, hinabol sila ni Jiang. Tinanong nito kung sinabi na raw ba ni Minho ang kanyang sekreto kay Yesul. Nabahala si Yesul sa sinabi nito. Sa daan pa uwi, sinubukan niyang magtanong ng pahapyaw, ngunit nahadlangan siya ng clause na kanyang mismo inilagay. Unang clause, hindi siya pwedeng magtanong tungkol sa personal na bagay kung ayaw pag-usapan ng kausap. Pagkatapos, tinanong niya ang relasyon nito kay Giyang. Sinabi ni Minho na magkaibigan sila noong bata pa. Ipinakita pa niya ang larawan nila noong kabataan. Ngunit pamilyar ang larawang ito kay Yesul.
Pag-uwi, naalala niya na lumabas pala si Giyang sa isang commercial na dinirect ng kanyang ama noong bata pa siya. Kinabukasan, napakabigat ng atmosfera sa meeting room dahil nahirapan ang planning team sa kanilang partner. Paulit-ulit ang hiling ng kabilang side na mag-edit kaya nainis si Pilyo at umalis ng galit. Sa parehong oras, nawalan sila ng contact kay Giyang at tuluyang natigil ang plano. Malungkot na nagpunta si Pilyo kay Yasul para maglabas ng loob. Nagreklamo ito na ang partner ay humiling ng maraming edits kasama na si Giyang. Sa puntong ito, ipinakita ni Yasul ang commercial na dinirect ng kanyang ama. Pareho itong advertisement ng car company. Sinabi ni Yasul na ang batang babae sa commercial ay si Giyong noong bata pa at sana'y makatulong ito sa kanya. Salamat sa paalala ni Yasul, biglang nagkaroon ng bagong ideya si Pilyo. Gamitin ang kotse bilang tema ng buhay ni Giyong mula pagkabata hanggang paglaki. Nang maipasa ang bagong plano, labis ang kasiyahan ni Pilyo. Sinadya niyang banggitin sa harap ni Minho na galing kay Yasul ang ideya. Natakot si Yasul na baka isipin ni Pilyo na may pag-asa silang magbalikan kaya sinabi niya na nagde-date sila ni Minho. Hindi ito naniwala si Pilyo. Akala niya ay dahilan lang ito para tanggihan siya. Pagbalik sa opisina, nagsimula ng magselos si Minho. Gusto niyang magdagdag ng clause sa dating contract na ipinagbabawal kay Yasul na makipagkita sa ibang lalaki. Dahil sobrang possessive niya sa pag-ibig, nagbago ang tingin ni Yasul sa kanya. Hindi pala siya emotionless na work machine. Kung diretsong tao siya, paano niya natagalan ang matagal na pagtago ng nararamdaman? Nang marinig ang tanong ni Yasul, sinimulang ikwento ni Minho ang kanyang pagkahumaling. Noong unang beses niyang makilala si Yasul, naramdaman niya ang matagal na niyang inaasam. Pero dahil magkasintahan ito at si Pilyo, pinigilan niya. Nang maghiwalay sila, umiyak ito at nagsabing ayaw na niyang magjowa. Higit sa lahat, tuwing nag-overtime ito, sinisiraan siya at nagsasabing kapag naging sila, sisirain niya ang dalawang kamay nito. Natakot si Minho na baka gawin nga ni Yasul ang sinabi nito, kaya pinigilan niya ang sarili. Habang nagkukwento, tinitigan niya ang mukha nito at pinipigilan ang sarili na hinalikan ito. Pagkatapos, nagdagdag siya ng kondisyon na pwede na silang maghalikan. At kapag naghalikan sila, dapat magdamag silang magkasama. Labis itong nagpatibok ng puso ni Yasul. Natawa si Minho nang marinig ang reaksyon nito. Kinabukasan, nagising si Yasul na takot dahil sa panaginip na nahulog siya sa tubig. Tiningnan niya ang kalendaryo, 3 Sabado ng buwan ngayon. Araw ito na bawal silang magkita ni Minho. Nabagot si Yasul kaya naglakad-lakad siya. Pag-uwi, nakita niyang dumating ang kanyang ina. Dahil sa panaginip, tinanong niya kung nahulog ba siya noong bata siya, ngunit hindi direktang sinagot ni Sarah. Ngayong araw, pumunta sina Minho at Yasul sa orphanage kung saan siya lumaki. Habang naglalakad, maraming tanong si Minho kay Kong Su. Lahat ay tungkol sa kung nawawala ba ang memorya kapag na-trauma. Sa kabilang banda, sobrang natuwa si Pilyo sa bagong advertising plan. Dahil lumabas si Yasul sa commercials noong bata pa, pinabalik siya ng kompanya sa planning team para sumali sa produksyon. Nang marinig ito ni Pilyo, gusto niyang pumunta para batiin si Yasul. Ngunit nang lumabas siya, aksidente niyang nakuha ang dating contract na nahulog ni Yasul. Doon lang siya naniwalang nagde-date nga sila ni Minho. Ang nakasaad na hinaharap dito ay nag-alala siya. Dahil ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Yasul ay walang silang future. Parang nakita mismo nito. Kaya nahulaan ni Pilyo na ang dahilan ng pagde-date nila ni Minho ay pareho lang ng dahilan kung bakit sila naghiwalay. Nakikita ni Yasul ang hinaharap. 3 taon na ang nakalipas, nakita ni Yasul na ibang babae ang pakakasalan at magkakaanak ni Pilyo, hindi siya. Labis siyang nasaktan kaya hiniwalayan niya ito na hindi naintindihan ni Pilyo. Minsan, napunta siya sa bahay ni Yasul at narinig ang usapan nito at ng kapatid. Ang dahilan ng breakup ay nakikita raw nito ang hinaharap. Hindi sila para sa isa't isa. Ngunit ang dahilang ito ay napakakaiba kaya hindi makapaniwala si Pilyo noon. Nang maglaon, nang gumawa siya ng pelikula base kay Yasul, unti-unti niyang naintindihan ito. Noon, tuwing naghahalikan sila, umiiyak ito sa sakit. Nakikita nga pala nito ang hinaharap. Ang ikinagalit ni Pilyo ay hindi ito nasabi sa kanya, ngunit kay Minho ay ipinaalam na. May kontrata pa sila. Hindi rin alam ni Yasul kung bakit niya ito ginawa. Isang gabi, nag-date sina Minho at Yasul. Nahulaan niyang ang dahilan ng breakup nila ni Pilyo ay dahil nakita niya ang malungkot na kinabukasan. Kung totoo iyon, balang araw kapag nakita ni Yasul ang trahedyang naghihintay sa kanila, makikipaghiwalay din siya ng walang pag-aalinlangan. Nanahimik lang si Yasul. Tahimik niyang inamin ang hinala, pero puno ng tiwala si Minho. Pangako niya, hindi niya hahayaang makakita si Yasul ng malungkot na hinaharap. Makalipas ang ilang araw, naaprubahan na ang plano at handa na silang mag-shoot.
Pagkatapos ng meeting, dinala ni Pilyo si Yesol sa isang lugar. Gusto niyang patunayang mali ang nakita nitong kinabukasan. Pumunta sila sa isang coffee shop. Ang may-ari dito ay ang future lover ni Pilyo na nakita ni Yesol. Ayon kay Yunjang, totoong pinursige niya noon si Pilyo at pinilit pa itong halikan. Pero natakot si Pilyo at lubusan siyang iniwasan. Nang mag-asawa at magkaanak na si Yunjang, saka lang sila muling nagkausap. Habang nakikipaglaro si Pilyo sa anak nito, para silang mag-asawang nakatayo ng magkatabi. Biglang naalala ni Yesol, ito mismo ang eksenang nakita niya sa Sixth Sense. Yun pala ang dahilan kaya akala niya mag-asawa sila ni Pilyo. Nagkamali siya. Sa sobrang gulat, mabilis siyang umalis. Hinabol siya ni Pilyo at sinabing ito ang dahilan kaya bumalik siya makalipas ang 3 taon. Gusto niyang patunayang mali ang nakita ni Yesol. Kahit anong mangyari, mahal pa rin niya ito at hindi siya aalis. Pero hindi na ito kayang tanggapin ni Yesol kahit na siya ang dahilan ng breakup nila. Sa kalaliman ng gabi, nagiinom mag-isa si Yesol para kalimutan ang lungkot. Paulit-ulit ang tunog ng telepono, tawag ni Minho. Matagal siyang nag-isip bago nagdesisyong tumawag pabalik. Pero si Ji-young ang sumagot. Sinadyang sabihin ni Ji-young na sila ni Minho ang magkasama at ginagamit lang nito si Yesol dahil sa espesyal niyang abilidad. Nagduda si Yesol. Baka ikinwento ni Minho sa iba ang sixth sense niya. Pero ang totoo, kasama lang ni Minho ang pamilya ni Sue. Si Jang ang anak nito. Kinabukasan, sinalubong si Yesol ng mga katrabaho. Sikat na siya. Na video pala ang pag-amin ni Pilyo sa kanya at kumalat online. Nakita rin ito ni Minho kaya agad niyang hinanap si Yesol. Pero galit din ito sa kanya. Sinisi niya ito sa pagsasabi kay Jang ng sekreto niya. Pero itinanggi ito ni Minho. Nang tanungin ni Yesol kung ano talaga ang sekretong tinutukoy ni Jang, biglang umalis si Minho. Sa away na iyon, naghiwalay sila. Hindi na sinagot ni Yesol ang mga tawag ni Minho. Kahit magkasama sila sa business trip para sa commercial shoot, iniiwasan niya ito. Habang naglalakad si Yesol sa labas ng hotel, tumawag ang ina nito. May nakita itong picture frame sa ilalim ng sofa. Nawawala ang larawan ng ama ni Yesol. Hindi niya alam kung sino ang kumuha. Samantala, tinawagan si Minho ng pulisya. Nahuli na ang magnanakaw sa kapitbahayan ni Yesol. Pero ayon sa lalaki, hindi siya pumasok sa bahay nito at hindi tugma ang itsura niya sa deskripsyon. Kung hindi magnanakaw ang pumasok, sino kaya iyon? Bago pa makapag-isip si Minho, lumapit si Ji-young. Galit ito dahil nahuhulog na ang puso niya kay Yesol. Hinawakan nito ang mukha ni Minho at pinilit siyang halikan. Dumating si Yesol mula sa paglalakad at nakita ang eksena. Habang tumatakbo ito palayo, pinigilan ni Minho ang sakit mula sa kiss at hinabol siya. Gusto niyang magpaliwanag pero ayaw makinig ni Yesol. Akala ni Minho na aakit ulit ito kay Pilyo. Lumaki ng lumaki ang hindi pagkakaunawaan hanggang sa imungkahi ni Yesol na maghiwalay na lang sila. Pagkatapos ng away, hindi bumalik sa kwarto si Yesol. Nag-alala si Minho nang hindi ito marinig kaya pinilit niyang hanapin ito kahit masakit ang katawan. Sa gitna ng kagubatan, may lalaking nakatimbring itim na dahan-dahang lumalapit kay Yesol gamit ang towel na may pampatulog. Dumating si Minho kaya umatras ang lalaki. Hindi alam ni Yesol ang nangyari at galit pa rin ito. Ngunit biglang sumumpong ang sakit ni Minho. Nahulog siya sa lupa sa sobrang hapdi. Doon lang nagbago ang ekspresyon ni Yesol. Tinulungan niya itong umuwi at uminom ng gamot. Nang humupa ang sintomas, naalala ni Yesol ang maraming bote ng gamot sa bahay ni Minho. Lalo siyang nagtaka tungkol sa kanyang karamdaman. Sinabi ni Minho na nahimatay siya kapag nakipag-kiss. Pero naalala ni Yesol, marami na silang beses na nag-kiss. At hindi naman ito nagkakasakit maliban sa unang beses. Ipinaliwanag ni Minho na espesyal siya. Kapag kasama niya ito, gumagaling ang karamdaman niya. Habang nag-uusap, hinawakan niya ang kamay ni Yesol at tila humihigop ng lakas mula rito. Sandali lang, nakatulog si Minho sa balikat ni Yesol. Dahil sa pag-aalaga nito, gumaling siya ng lubusan. Kinabukasan, tinawagan niya ang pulis para i-report ang lalaking nakatimbring itim. Nakita niya ang takas na sasakyan pero nakakubli ang plaka kaya ang unang 2 numero lang ang nasabi niya. Binigyang diin niya na maaaring may koneksyon ang lalaki sa misteryosong pumasok sa bahay ni Yesol. Pagbalik sa kwarto, gising na si Yesol. Nagbati sila at nagkasundong hindi na basta-basta maghihiwalay. Paglabas ng hotel, dumating sina Jang at Pilyo. Nakita ni Jang ang masiglang mukha ni Minho at hindi napigilang umiyak. Agad itong inalalayan ni Pilyo pero patuloy sa pag-iyak ang babae. Lumalabas na si Yesol nga ang espesyal para kay Minho. Habang nag-aalala si Pilyo kay Jang, puno rin siya ng pighati. Dumating siya para dalhan ng almusal si Yesol pero nakita niyang masaya ito kasama ang boyfriend. Para siyang naging katawa-tawa. Sa
Sa commercial shoot, sunod-sunod ang problema. Late na dumating si Jiang, tapos nadapa pa kaya hindi na makakilos. Buti na lang malapit nang matapos si Pilyo. Kailangan na lang ng body double para sa natitirang eksena. Tumingin ang lahat sa mga babae. Si Yesul ang pinakaangkop. Napakaganda ni Yesul habang tumatakbo sa damuhan na naka-wedding dress. Hindi napigilan ni Minho ang ngiti na lalong ikinasama ng loob ni Pilyo. Habang nagfi-film, parang may narinig si Minho. Sinabihan niya ang staff na alisin ang mga hadlang sa daan. Ilang minuto lang, dumaan ang grupo ng police patrol. Nagulat ang lahat. Para silang may sixth sense ni Minho. Nagduda rin si Yesul. Naalala niya ang mga eksaktong hula nito. Baka hindi kising ang totoong sakit ni Minho, kundi may kinalaman sa panghuhula. Pagkatapos ng shoot, sinadya ni Yesul na mauna sa airport nang hindi sinasabi kay Minho. Kahit walang clue, natagpuan pa rin siya nito. Kumpirmasyon na ang hinala niya. Sa pagtatanong ni Yesul, inamin ni Minho na sobrang sensitive ang kanyang 5 pandama. Mas lumalakas pa ito pagkatapos makipag-kiss na nagdudulot ng matinding sakit at pagkahimatay. Pero hindi siya ikinahiya ni Yesul. Sa halip, naunawaan niya ito. Parehong may kakaiba silang abilidad pagkatapos ng lahat. Pag-uwi sa bahay, nag-ayos nang magkasama si Yesul at ang kanyang ina ng mga gamit sa bahay. Nang magbalik tanaw siya sa photo album, bigla niyang natuklasang nawala na ang lahat ng larawan na may kinalaman sa kanyang ama. Sumigaw sa takot si Yesul. Posible kayang ang magnanakaw na pumasok sa kanilang bahay noong nakaraan ang kumuha ng mga ito? Talagang espesyal ang hilig nitong magnanakaw na ito. Si Sarah lang ang mukhang malungkot. Para bang may dinadala siyang mabigat sa isip. Sa kabilang banda, si Minho sa bahay ay patuloy sa paghahanap ng mga salitang may kaugnayan sa Blood Moon murder case. Ang ama ni Yesul ang biktima sa kasong ito. Bagamat ang pumatay, si Ginoong Kim, ay kusang umalis na sa mundo, ang surveillance video noong nangyari ang krimen ay misteryosong nawala. Dahil dito, nanatiling puno ng misteryo ang kaso. Kinabukasan, pag-uwi ni Yesul mula sa trabaho, may natanggap siyang sulat. Sa loob nito, may isang movie ticket at mensahe mula kay Pilyo. Nais niyang panoorin niya ang pelikulang once dahil ito ay kwento tungkol sa kanilang dalawa. Hindi tumanggi si Yesul, kaya nang gabing iyon, pumunta siya sa sinehan. Tulad ng sinabi ni Pilyo, bawat galaw ng lalaki at babaeng bida sa pelikula ay may anino ng panahong sila pa ni Yesul ay magkasintahan. Pagkatapos ng pelikula, umupo si Pilyo sa tabi ni Yesul. Noong nakaraang business trip, napansin ni Pilyo ang paraan ng pagtingin ni Yesul kay Minho. Eksaktong-eksakto sa paraan ng pagtingin niya sa kanya noong sila pa ay puno ng pagmamahalan. Alam na alam ni Pilyo na wala na siyang pag-asa. Nag-aalala siya na balang araw, makikita rin ni Yesul ang isang malungkot na kinabukasan kasama si Minho. Sinagot niya ito na buong tapang niyang tatanggapin at hindi na siya tatakbo tulad ng dati. Hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali at mawawalan muli ng tunay na pag-ibig. Pagkatapos magpaalam kay Pilyo, pumunta si Yesul sa bahay ni Minho at personal na pinunit ang dating contract. Mula sa sandaling ito, pakakawalan niya ang lahat at hahayaang lubusan siyang malulong sa pag-ibig na ito. Kahit hindi maganda ang wakas, tiyak na hindi siya magsisisi. Pagkatapos magsalita, nagbahaginan ng masidhing halik sina Yesul at Minho. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang bahay. Masayang naglibot siya sa sekretong mundo sa tahanan ni Minho. Tinanong niya kung sino ang nagpinta ng larawan sa sulok ng pader. Sinabi niyang ito ay gawa niya at ng kanyang unang pag-ibig. Pagkatapos ng almusal, naglaro sila ng isang laro para subukan ang kanilang pandinig. Kahit nakasuot ng soundproof headphones si Minho, gaano man kahimig magsalita si Yesul, naririnig pa rin niya ito. Nagulat, tinanong niya kung kailan niya nakuha ang sakit na ito. Naalala ni Minho ang hindi inaasahang pangyayari noong siya ay 13 taong gulang. Nagising siya pagkatapos ng isang linggong pagkakahimatay. Biglang naging napakalakas ng lahat ng tunog sa paligid. Parang nag-aagawan sa pag-stimulate sa kanyang eardrums. Pinaghirapan niyang labanan ang mga tunog na iyon at namuhay ng payapa hanggang ngayon. Lubos na naintindihan ni Yesul ang pinagdaanan ni Minho dahil halos pareho ang kanyang karanasan sa paglaki. Nagsimula rin ito sa takot at kawalan ng katiyakan hanggang sa unti-unting paglaban at pagtanggap. Ang pagkakaiba lang, sa prosesong iyon, mas marami siyang pinagdaan ng kalungkutan. Nang mailabas ang lahat ng nasa puso, mas naging magaan ang pakiramdam ni Yesul. Ito ang unang pagkakataon na ibinahagi niya ang kanyang sekreto sa kanyang nobyo. Ang malayang pag-ibig na ito ay nagparamdam sa kanya ng higit na gaan. Sa oras na ito, nakita ni Yesul ang isang suit sa wardrobe ni Minho. Ito ang suit na suot niya noong nakita niya ang magiging gabing spring nila sa hinaharap. Akala ni Minho, pinapahiwatig niyang gustong magpalipas ng gabi kaya kinabukasan suot niya ang suit na iyon sa trabaho.
Ngunit agad niyang itinanggi ang kanyang hinala. Hindi na niya poproblemahin ang hinaharap. Gusto lang niyang mamuhay ng payapa sa kasalukuyan. May kailangang asikasuhin si Yesul at kailangan niyang makipagkita kay Jiang dahil sa pag-alis ni Minhu, kaya laging galit si Jiang. Sa buong panahon, patuloy din siyang nagdududa sa pagmamahal ni Yesul kay Minhu. Sa harap ng paulit-ulit na atake ni Jiang, hindi nagpatalo si Yesul. Binalaan niya si Jiang na huwag nang hawakan ang labi ni Minhu dahil siya lang ang may karapatan dito. Ang hagod ng pangungusap na ito ay napakalakas. Sa tuwing naaalala ito ni Yesul, napapangiti siya ng labis. Samantala, si Ji-young ay nasasaktan at nag-ayos na lang para uminom. Dahil masyadong malungkot ang mag-isa, tinawag niya si Pilyo, na heartbroken din, para mag-inuman at magpawi ng lungkot. Lubog sa pag-ibig si Yesul at nagsimulang magpabaya, laging gustong magkalapit sa kanyang kasintahan. Dahil puno ang isip ni Yesul kay Minhu, wala na siyang gana sa trabaho. Hirap na hirap siyang magbukas ng computer para mag-type, ngunit ang naisulat niya ay love plan. Gumawa siya ng serye ng mga lihim na senyales para magkita ng palihim sa opisina. Gumamit siya ng iba't ibang pahiwatig, amoy, pagtapik, at espesyal na galaw para malaman ni Minhu at pumunta sa tamang lugar. Dahil gusto nilang iwasan ang mga alalahanin na dulot ng halikan, pinilit nilang iwasan ang pagdikit ng labi. Sa halip, mas madalas silang humalik sa pisngi at noo. Pagkatapos ng isang araw na pagsasagawa ng love plan, hindi na napigilan ni Minhu ang sarili. Kahit may sakit man ang halikan, gusto pa rin niyang hagkan si Yesul. Bukas ay ang art exhibition ni Sarah at gusto ni Minhu na magpakita bilang manugang. Habang namimili ng damit, bigla niyang tiningnan ang larawan sa sulok ng pader. Ang unang pag-ibig na tinutukoy niya pala ay si Yesul noong bata pa sila. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakalimutan niya ang alaalang iyon. Gayunpaman, naalala pa rin siya ng ina ni Yesul, kaya nagkita sila ng palihim. Humingi ng tawad si Sarah kay Minhu. Noong taong iyon, habang nasa ospital pa siya, lumipat sila sa ibang bansa. Tila ang pagkawala ng memorya ni Yesul at ang hindi inaasahang pangyayari kay Minhu ay malapit na magkaugnay. Sa panahong ito, isang lalaking nakaitim ang nagpadala ng ilang sketches sa exhibition. Lahat ay larawan ni Sarah. Sa araw ng exhibition, binigyan ni Minhu si Yesul ng isang necklace. Naalala niyang lumabas din ito sa nakita niyang hinaharap. Tila papalapit na sila sa gabing iyon. Nagsimulang mag-ayos sina Yesul at Minhu tulad ng nakita niya sa hinaharap para sa date na mangyayari sa hindi tiyak na oras. Ngunit sa ilang magkakasunod na araw pagkatapos ng trabaho, sila ay nahila sa iba't ibang gawain. Minsan overtime, minsan gathering, kaya sumama na lang si Minhu kay Yesul sa inuman. Habang kumakain at umiinom, naglaro sila ng truth or dare. Ngunit sa hindi inaasahan, ang bote ng alak ay palaging tumuturo kay Minhu, ginagawa siyang pinakamalas na tao sa gabing iyon. Nag-agawan ang mga katrabaho sa pagtatanong, ngunit unti-unti nilang napansin na kapag nabanggit ang unang pag-ibig ni Minhu, iinom lang siya. Kaya sunod-sunod ang kanyang pag-inom. Nang hindi na niya kaya, kinuha ni Minhu ang kanyang phone at nag-text kay Yesul. Gusto niyang tumakas sa gathering kasama siya, ngunit sa kanyang pagmamadali, nagkamali siya at naipadala ito sa group chat. Pagkatapos, mabilis niyang ipinaliwanag na para sana ito sa kanyang nobya. Ngunit sa halip, lalo itong nagpausisa sa mga katrabaho. Hinulaan nila na ang nobya niya ay kasama rin sa kanilang kumpanya. Marami nang nainom si Minhu ng gabing iyon at sa ilalim ng alkohol, lalong lumakas ang kanyang nararamdaman para kay Yesul. Nang iuwi ni Yesul si Minhu, hindi na nila napigilan ang sarili at nagbahaginan ng masidhing halik. Pagkatapos, hindi sinasadyang nabasag nila ang flower pot na mahal ni Minhu. Ito ay isang napakalinaw na senyales. Parehong alam nila na ang nakita ni Yesul na hinaharap ay dumating na. Kaya mas lalo silang naghalikan at sa wakas, naghintay ang ating bida sa hinaharap na kanilang inaasam. Kinabukasan, nagising ang magkasintahan mula sa kanilang matamis na pagtulog. Sa wakas, nasabi ni Minhu ang mahal kita na matagal nang hinihintay ni Yesul. Kasabay nito, binigyan niya ito ng good morning kiss na puno ng pagmamahal. Ngunit pagkatapos ng halik, biglang naguluhan ang mukha ni Yesul at mabilis siyang tumakbo sa study room para magpalamig. Nang siya ay humalik, nakita niyang malubha si Minhu dahil sa kanya at kailangang dalhin sa emergency room. Naramdaman ni Minhu na may kakaiba kay Yesul at naunawaan niyang nakakita ito ng masamang hinaharap. Habang siya ay nagtatanong, tumawag ang kapatid ni Yesul. Nagkaroon pala ng aksidente ang kasintahan ni Sarah kaya nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Direktang tumawag si Minhu kay Sarah at sa kanilang usapan, kitang alam niya kung sino ang may sala. Bago ang aksidente, nakatanggap siya ng mga lihim na litrato ng kanyang kasintahan. Agad na naunawaan ni Minhu kung sino ang tinutukoy niya. Gusto niyang sabihin kay Yesul, ngunit pinigilan siya ni Sarah.
Ayaw nitong maalala ng anak ang mga nakakatakot na alaala. Ngayon ay ang araw ng pag-ere ng car commercial. Dumating si Ji Young sa kumpanya para sabay na panoorin ito kasama si Pilyo. Dahil pareho silang heartbroken matapos ang ilang inuman, naging mabuting magkaibigan sila. Kakarating lang ni Sarah sa ospital para dalawin ang kasintahan ng may tumawag. Si Kim Hae-jin sa kabilang linya ay ang baliw na humahabol sa kanya. Siya ang may gawa ng aksidente at ang layunin niya ay patayin ang lalaking kasama niya. Ipinahayag ni Kim Hae-jin na malapit na silang magkita kasama ang kanilang dalawang anak. Sa kabila ng mga sigaw ni Sarah na hindi niya anak si Yesul, masyado nang malalim sa sariling ilusyon si Kim Hae-jin. Sa oras na ito, lumapit si Yesul para itanong kung kanino nakipag-usap ang kanyang ina sa telepono. Nagsinungaling si Sarah na isa lang itong kaibigan noong kolehiyo dahil may mga hindi na solusyon ng issue sa nakaraan ang taong iyon na naging sanhi ng trahedya. Ang magnanakaw ng larawan ng kanyang ama noon ay siya rin. Para protektahan si Yesul, sinabihan siya ni Sarah na pumunta sa bahay ni Minho. Pero patuloy na nagtataka si Yesul kung bakit masasaktan si Minho dahil sa kanya. Nang makita iyon, hinimok at pinaliwanag ni Minho na sabihin sa kanya ang nakita niya. Nagsimulang maalala ni Yesul na noong nasugatan si Minho, isa iyong gabing nagyayelo na may blood moon sa langit at kakaibang ilaw sa paligid. Ang lugar ay malapit sa reservoir ng orphanage. Nang marinig ang description ni Yesul, nahulaan ni Minho na mangyayari ito sa anibersaryo ng orphanage. Para mahuli si Kim Hae-jin, pumunta si Minho sa pulisya. Hiniling niya na sundan ang ruta kung saan lihim na kinuhanan ng litrato ang kasintahan ni Sarah at humingi ng footage mula sa mga surveillance camera ng mga residente at sasakyan sa paligid. Dahil sa kanilang pagsisikap, natuklasan nila ang eksenang krimen ni Kim Hae-jin. Nakita ni Minho na malungkot si Yesul buong araw kaya pagkatapos ng trabaho, isinama niya ito sa isang date. Salamat sa pagmamahal ng kanyang kasintahan, unti-unting bumalik ang ngiti nito. Pero tuwing tahimik ang gabi, naaalala niya ang eksena ng pagdadala kay Minho sa emergency room at hindi mapigilang umiyak. Sa huli, nag-iwan siya ng sulat na sasakay siya papuntang Amerika bago matapos ang taglamig dahil kung malayo siya, hindi siya magiging sanhi ng kapahamakan ni Minho. Sa kalagitnaan ng gabi, hinila ni Yesul ang kanyang maleta sa kalye nang bigla siyang sundan ng isang tao. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bar na madalas niyang puntahan para humingi ng tulong at nang lumingon siya, nakita niyang nakatayo ang may-ari mismo sa likod niya. Hindi niya alam na ang may-ari ay si Kim Hae-jin, kaya ininom niya ang kape na ibinigay nito. Pagkatapos, bigla siyang nahilo at nawalan ng malay. Nang magising siya, nakita niyang nakakulong siya sa isang madilim na silid. Nakatayo sa harap niya si Kim Hae-jin at inangkin na siya ang kanyang ama. Saka nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang mga delusyon na tumagal ng mahigit 10 taon. Mula noong kolehiyo, lihim na umibig si Kim Hae-jin kay Sarah. Nang magpakasal ito, lalo niyang kinamuhian ang asawa nito. Sa huli, nagbaluktot ang kanyang pag-iisip at pinatay niya ang ama ni Yesul. Nang malaman ni Yesul na isa siyang manyak, pinilit niyang manatiling kalmado. Inamin niyang siya nga ang anak nito, ayon sa gusto nito. Nang makampante si Kim Hae-jin, naghahanap siya ng paraan para makatakas. Hindi nagtagal, sinira ni Yesul ang bintana at nakalabas. Habang si Minho ay hinahanap siya ng walang tigil, napunta siya sa orphanage. Doon niya natuklasang mas maaga palang gaganapin ang anibersaryo at ngayong gabi na ito. Naalala ni Minho ang reservoir sa hula ni Yesul. Dahil sa pagtalon mula sa mataas na lugar, pilay na si Yesul nang makarating sa kagubatan. Sa kanyang pagkalito, tumakbo siya sa nagyayelong reservoir, ngunit biglang bumiyak ang yelo at nahulog siya sa tubig. Buti na lang, dumating si Minho at nailigtas siya. Pagkatapos, binigyan niya ito ng artificial respiration. Sa sandaling iyon, lumitaw ang blood moon sa langit. Isang kakaibang penomenong nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Minho. Biglang sumugod si Kim Hae-jin na may hawak na kutsilyo at walang humpay na sinugod siya. Nagising si Yesul at nakita si Minho na nakahandusay sa dagat ng dugo. Mabilis niya itong niyakap at humagulgol. Dumating din ang pulisya at hinuli si Kim Hae-jin. Nalaman nilang tinawagan na pala ito ni Minho bago pumunta rito. Tulad ng nakita ni Yesul, dinala si Minho sa emergency room. Habang nakatayo sa labas ng operating room, tinanong ni Yesul ang kanyang ina, "Bakit hindi mo sinabi sa akin na magkakilala na kami ni Minho noong bata pa kami?" Dahil sa pagkahulog sa tubig, naalala ni Yesul ang nawalang alaala. Noong bata siya, lumipat sila malapit sa orphanage. Isang araw, nawala siya at umiyak at si Minho ang tumulong sa kanyang makauwi. Mula noon, itinuring niya itong kuya at tuwing inaapi si Minho, siya ang lalaban para protektahan ito. Bilang isang ulila, palaging tahimik lang si Minho at walang kaibigan. Kapag binubuli, tiisin lang niya.
Pero hinawakan siya ni Yesul at inalok na labanan ang mga batang nang-aapi. Basta masaya lang siya at makakasama siya, sapat na iyon. Mula noon, masayang nagkasama sina Minho at pamilya ni Yesul. Dahil sa ama ni Yesul, nagkaroon din si Minho ng interes sa advertising. Isang gabi, inuwi ni Minho si Yesul. Pagpasok niya, nakita niyang nakahandusay ang ama nito sa gitna ng kaguluhan. Pinilit niyang pumasok at biglang sumulpot si Kim Hae-jin mula sa likod ng kurtina. Mabilis niyang hinatak si Yesul at tumakbo patungo sa kagubatan, nagtago malapit sa reservoir ng orphanage. Noon din, may blood moon sa langit na nagbibigay ng nakakatakot na liwanag. Para hindi mahuli si Yesul, sinadya ni Minho na ibunyag ang sarili at iniligaw si Kim Hae-jin. Nang malayo na ito, bumalik siya sa reservoir. Pero sa sobrang kaba ni Yesul, nahulog siya sa tubig. Iniligtas ulit siya ni Minho at binigyan ng CPR. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga labi, tila naglabas ng mahika ang blood moon. Biglang sumakit ang ulo ni Minho at nawalan ng malay sa tabi ni Yesul. Nang magkamalay ito, nakalimutan na ni Yesul ang nakakatakot na pangyayari, pati na si Minho. Sa puntong ito, tapos na ang operasyon. Kahit na iligtas si Minho, maaaring hindi na siya magigising. Nang bisitahin siya ni Kang Wook, sa wakas ay nakita niya si Yesul. Naniniwala siyang ang powers ni Minho at Yesul ay para protektahan ang isa't isa. Sabi niya, basta't nandyan si Yesul, tiyak nagigising si Minho. Tama nga siya, pagkaalis ni Kang Wook, nagising si Minho. Nalaman nilang nawala na ang epekto ng bawat halikan, isang magandang bagay para sa kanila. Mula ngayon, maaari na silang mamuhay ng normal tulad ng ibang magkasintahan nang walang sakit ng pag-alam sa hinaharap. Bumalik sa dating landas ang buhay nila. Isang hapon, habang nagbobonding sa rooftop, may natagpuan silang sulat ni Pilyo sa dingding. Kahit malungkot pa rin ito, nakita niyang masaya si Yesul, kaya sapat na iyon para sa kanya. Pagkatapos basahin ito, taos-pusong nagpasalamat si Yul kay Pilyo sa pangunawa at suporta nito. Inakbayan siya ni Minho at kahit nasa opisina sila, hinalikan pa rin siya nito. Ngayon, tiyak na magtatagal ang kanilang pag-ibig. Pero habang nagde-date ng hayagan tulad ng normal na magkasintahan, patuloy silang nag-aaway. Naging kilala na sila sa buong kumpanya bilang isang couple. Paulit-ulit na binabanggit ni Yul ang salitang break-up sa buong araw. Ngayon, nag-away ulit sila. Nag-empake si Yul at gustong lumipat sa bahay ni Minho. Sa sandaling iyon, nagba-broadcast ang TV ng live interview tungkol sa bagong pelikula ni Pilyo. Ang bida niyang kasama ngayon ay si Ji Young mula sa Drinking Buddies. Unti-unting umusbong ang damdamin ni Pilyo at Ji Young. Sa gitna ng interview, biglang umamin si Ji Young kay Pilyo at opisyal nilang inanunsyo ang relasyon sa TV. Nang makita ni Yul na nakahanap din ng pag-ibig si Pilyo, may bahid ng pait ang kanyang puso. Tumakbo siya palabas sa nagyayelong gabi. Patuloy siyang naglalakad at lumingon-lingon. Umaasang lilitaw si Minho at uuwi silang magkasama. At tama nga, pagkaraan lang ng ilang segundo, dumating si Minho na hingal-hingal at humingi ng tawad. Nagkabalikan sila at magkahawak ang braso. Marahil, wala talagang nakatakda sa mundong ito. Ang tunay na pag-ibig ay laging simple at hindi magarbo. Siguro, sapat na ang makasama ang taong mahal mo araw-araw. Bigla ang hinalikan ni Yul si Minho sa labi at nagpalitan sila ng maalab na halik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit biglang huminto ang oras. Dumilat si Yul at parang bumalik ang kanyang nawalang sixth sense.